Okay, good morning. So, ngayon po ay October 18. Nag-stay lang ako sa office for an hour. So, ngayon ay alas 9. May pupuntahan po ako, mag-field po ako. Kasi naimbitahan po tayo na mag-talk po, Tiraplin ako, tiraplin! Sa isang topic tungkol sa pagninegosyo. Kasi po tayo po ay nagtuturo ng entrepreneurship sa isang eskwelahan. So napansin po na-invite, na-invite tayo na mag-talk sa isang barangay. Ito po ay programa ng Department of Agriculture para matulungan po. Hello po! Ang ating mga mangingisda at mga magsasaka po ng Burias Island. So, pangalawang araw na po namin ito. Ito po ay ang kahapon ay Barangay Bulod, ngayon naman po ay Barangay Tiraplin. Napakaganda ng programa po ng ating gobyerno patungkol dito. So, andito na po ako. Trainings para sa mga fisherman ng Barangay Tiraplin. And sarap pa po sa tuyang pag-aaragala, pag-uurulayan mo niya na aldaw, ang pagpupuhunan. So, dapat manuganta po ang pamumunan. Yaman na po si Saro, si Ma'am Mona Lisa Bore. So, di ba po ang sinabi ko kung bago pag-aadalan pa ang paano pamahalaan ang sarong agrikulturang pagninegosyo. Ang Barangay Tiraplin ay grupo ng mga fish vendor, At sadyang marurunong na pagdating sa kitaan ng pera. Subalit, nandito kami para himukin kayo na magkaroon ng mas organisadong asosasyon at siguraduhin na napapatakbo ito ayon sa kagustuhan at pagkakasunduan ng lahat. Andito tayo para pag-aralan at maunawaan ang bawat tungkulin ng bawat isa. So ayun na nga, so sa organizational chart, dyan natin makikita ang function o direktiba ng bawat miyembro. Lahat po tayo ay may responsibilidad na nakaatang sa inyong mga balikat. So sa tingin po ninyo, ang inyong ginagawang organizational chart or ginawang organizational chart, tama po ba? Hindi, di ba? Hindi pa kasi kayo ayos at hindi pa malinaw. So para sa akin, very technical po ako sa bagay nito kasi ito po yung basihan na unang makikita sino ang sino ang may direct na karapatan para magbigay ng direksyon sa miyembro. Kung may power si Pres na mag-utos, si Vice, ano ang function niya? Pwede ba siyang mag-direct sa mga tao o miyembro? Depende sa inyo, Si Secretary ba, dapat ba sa kanya magre-report o mayroon kayong business managers na siyang mag-supervise sa lahat ng gawaing pagnenegosyo, So halimbawa po si Treasurer, di ba? Ano ba ang trabaho niya? Mangongolekta lang ba siya ng pera? Magkukuha ng mga monthly dues? So kayo po ang magde-decide. Diyan, makikita sa organizational chart, sino ang may mas mataas na posisyon, sino ang magsusupervise, etc. at etc. Sino lang yung dapat na pwedeng lapitan muna bago magpunta sa president. Bawat linya sa organizational chart, pababa, pataas, connecting point, may kahulugan po iyan. Ngayon, ang aking idadagdag kaalaman dahil alam ko naman na may alam or maalam kayo sa bagay na ito, ay suriin na lang natin whether yung paniniwala at pagkukwenta at strategy ninyo ay epektibo ba o hindi. Ano ba dapat ang gagawin? Ano ba dapat ang tatandaan natin, Okay, gagawa po tayo ngayon ng business plan. Okay, ano ang kahalagahan ng business plan? Ginagawa ito para masuri natin ang posibleng masamang mangyari sa future. At ginagamit ito ng mga negosyante, tayong mga negosyante, para maikumpara ang actual versus target, sa isang negosyo. At higit sa lahat, magagamit natin ito para makahikayat ng kapitalista, investor. Kasi wala tayong capital dito sa Burias, medyo mahirap ang pera. So gagalingan na lang natin gumawa ng business plan or business proposal, Or kaya pwede tayong mangutang sapagkat may mga organisasyon o mismo ang ating gobyerno ay mamimili ng isang asosasyon ng mga mangingisda at mga magsasaka para mabigyang puhunan at makadagdag sa kung anong meron na sila sa pamamagitan ng inyong business plan at proposal. Very interesting, right? Okay, sige. Tapos na po ang ating talk. At that time po, exactly 12 noon po tayo natapos. So, after 12 naman po, usually kung nasa office ako,
pupunta ako ng SPPC naman para sa klase ko. Ate! Kuhaan mo na, pusit! Kuhanan mo na! Tingnan mo nga naman. Nagda-drive lang ako pa uwi. Ayan. Yan po Sige, ang ilang kilo? pagnenegosyo. Kahit saan 10 kilo? pwedeng gawin. Ano? Walang bilis. So, nakakita tayo ng prospect buyer. Okay, So, sige. yan po ang nangyari. Tulo. Same na lang, 1K. 1K na. 1-2 man. Hmm? Wala. 1K man. Ha? Sige. Mga martisa lang. Ayaw po. Sige po. Yan. Ampo. Sige po. Napantay tagahanin. Ayaw po. Ayaw po. Okay, ako dinukil. Oh. Sige po. So, tuloy po tayo. Papunta po yan ng school. Ayan. Medyo alas 12 na. Medyo gutom tayo. Walang breakfast. Kaya medyo hindi ako nakapag-isip ng dito. Mga ka-fam. So, ayan po. Pagtatawanan ako ng asawa ko nito pag napanood niyo itong video na to. So, ang dulo nito, tingnan nyo. Ay, Diyos ko, nakakahiya. Sir. Walang masyadong pasok. Hi! Maaga ako kasi galing akong seminar. Bakit ang punti? Live na. Patay. Joke lang. Hoy, hindi na mo. O, sige na. Hoy, wapa mo magtuon? Ay, sorry. Okay lang, ma'am. Last kami. Sorry po. Sorry. O, diba? Ay, syungang teacher. O, diba? Sorry po. Ay, ayun na nga, nangyari ito kasi I am very comfortable na sa mga batang ito, no? Bawat estudyante ko talaga kasi I don't treat them as just a student, no? I treat them as parang anak ko na din, kaibigan ko. Kaya nangyari ang bagay na to.